Hi guys and welcome back to my YouTube channel. It's me again, Mighty Mang TV, and for today's video, andito tayo sa bahay ni father-in-law. So kasama ko yung aking husband na si Titing. Hi guys! So ayan, puntahan natin yung husband ko na mag-harvest ng saging dito ni Papa kasi guwang na. Need na siyang i-harvest. Dito lang tayo. Nakita nyo? Ayan, guwang na siya guys. So, dadalhin namin yan sa bayan. Doon kay la mother. So, kaya siya pinarvest ng maaga para in kaso bukas kami umuwi, wala na siyang hindi na siya, wala nang gata ba oy? Hindi na siya matagok ba oy? Ano ba yung tamang niyan? Hindi na siya makamantsa. Sobrang init talaga Yan, yan yung saging. Ang pa man siguro na lang Yan. Ito lupa pa to ni Ate Cha. Ayun sunod lang tayo guys. Then Madre di Cacao. Ito yung pinatanim kay Labos Tipen na kapatid ko at saka kay sino ba yun? Kay Leo. Ayan. Ang taas naman ng pagkaano ng ko Maganda magtanim ng saging guys kasi kumbaga yung saging isang beses mo lang siyang itatanim tapos magsasaha na siya. Nadami na. Like ito isa lang to, kumbaga isa-isa lang yung tinanim nito tapos pag mag-harvest ka may tutubo na naman. May bago na namang saha. So kunin natin. Ayan. Kunin natin para kato lang. Hindi pa na. Wala na. Doon siguro sa may unahan. Yan. Ang taas. Binili to ni Ate Cha. Yung mga saha na to binili. Pinatanim to kila Stephen, Kuya Libe.
Naalala ko kasama si Felipe magtanim nito eh. Dala titig. Okay. Oh, another saging. Ang laki. Ay, ang bigat. Ang bigat. Ayun, may puso. Puso ng saging. Padalaan niyo ito. Ito. Pwede na ng pero mas giuhaw na. Tara. Sabos na mag-harvest and then tinago muna yung mga saging sa loob para makatulo yung kanyang tagok or dagta. Dagta ba yun? Uy? Kasi bukas pa namin babalikan. May nakain ulit na dito yung mga aso. Tapos pinainom na rin ng tubig. Kasi parang sobrang init. Nahaw sila. Mababa na ako kasi kami pala ni Titing. Dahil punta kami kay Nunoy Turoy. Baka nandun si Buka. Kikita nyo dry na dry yung mga sagbot dito. Kasi sobrang init dito sa Pilipinas. Grabe ang init. Kawawa yung mga tanim, mga hayop, kawawa. Sobrang init ng panahon. Nahuli ko si Titing kasi nagpakain pa ng aso ni Papa. Kung wala dito si Papa, yung napapakain ng aso, mga alaga. Yan, yung bahay na yan, sila yung napapakain kasi nga pagdating nga namin yung mga aso is galing dyan. So maraming salamat sa family ni Tatay Crescento. I'm not really sure sa full name, basta sila yung napapakain ng mga alaga ni Papa or doon sa kabilang bahay kila Kuya Ferdinand, sa kapitbahay din ni mga kamag-anak din ni nila Papa dito. Kaya maraming salamat sa pag-aalaga ng mga alaga ni Papa. Pati Nunoy Turoy din. Kanya ni Turoy din, ganun din. Kung wala si Nunoy Turoy doon, yung kalabaw, yung baka ni Nunoy Turoy, yung nag-aalaga yung kapitbahay din. Kaya talagang mahalin nyo yung mga kapitbahay nyo. Kasi sa oras ng kagipitan, sa oras ng emergency, yung kapitbahay nyo yung una nyong malalapitan. No? Kumbaga, yung mga kapitbahay nyo, ituring nyo na sa kamag-anak nyo. Ituring nyo na kadugo. Kasi alam nyo, malaglagan ako ng nyug dito. Alam nyo, kung nagkasunog, yung kapitbahay mo kaagad ang tutulong sa iyo. Hindi yung taga-ibang barangay, hindi yung taga-ibang planeta. Kaya hangga't maaari, mahalin mo yung kapitbahay mo. Hindi yung kukontrahin mo yung kapitbahay mo kasi kapitbahay mo. Tapos yung kapitbahay nyo bumili ng TV tapos kayo, hindi pa kayo nakabili ng TV. Huwag dapat ganun yung mindset natin. Kumbaga, matuto tayong pumalakpak sa tagumpay ng iba. Diba? Magay, nadulas yung dahon. Ayan, sumama yung mga aso dito pababa. Sa diyan sila nagpunta.
Yung mga alagang aso ni father. So makikita nyo, oh. Hindi makita nyo kay maano siya, masilaw. Tara guys. May pa ano pa, may pa-dessert pa. Pa-dessert pa si amo. Tag-isa sila, oh. Sisiya. Walang kay Boss Lupi. Ay. Ah, bugno pa. So, sa mga nagtatanong kung kaano-ano ako ni Ate Charing, ako po is sister-in-law ni Ate Cha. Yung husband ko, siya po yung kapatid ni Ate Charing. Ang sarap ng hangin dito sa bukid. Malamig ang hangin dito sa bukid, malayong-malayo dun sa bayan. O siya guys, iano ko na itigil ko na yung vlog ko. Mamaya na lang ulit doon sa pagdating ko doon sa kailangan mo ito tuloy. So ito yung mahirap no kapag may nakakasalubungan yung sakyan dito sa bukid. Kailangan talaga merong isa na mag-giveaway kasi kung hindi maugtas ra mo din. Dry na yung laway ko. Gusto ko na uminom ng tubig na malamig. Kami nabahaan. Yan. Diyan kami mabahaan. Pitoy ko muna kayo sa sa daanan. Kasi alam ko yung mga OFW natin sa ibang bansa, namimiss din nila yung ganitong view, yung bukid view. Bukid view, tapos mukha din ito yung bukid. Grabe yan, kondisyon. May naglalabas sa sopa. May naglalabas sa sopa. O siya guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Bye-bye. Nangandam na sila tingno kanang karong muabot tag-uwan na pud. Para na pud panalo.
ko. Hindi niya makaya nga siya dire. Oh, talang is hangin. Makuyog ka? Oo nga. Karon pa nite. Presko good. 75. 75 te? 75. Ha? Kana daw te. Lamig kay hangin sa bukid. Oh, maangkas na lang ko. Isang gilid naman. Sana all. All magsanggit. Sana all. Yoy! Sanggi ka noy? Namulaklak na yung mga sakura ni Ate Cha dito sa bukid. Oh. Makikita nyo. Ayan. Kulay pink. And nandun sa kabila. Kulay white. Sayang lang kasi hindi na naabutan ni Ate Cha na mamulaklak yung kanyang mga ipinatanim dito sa bukid.